Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tinatawag ko kong newscaster, journalist, manunulat. But what I really am is a storyteller. At ang paborito kong kinukwento ay tungkol sa sumisikat sa sariling sikap. Di para kamanghaan or kainggitan ng mga manonood, kundi para mapabilib sila sa kanilang sarili na ang pagbago ng kapalaran wala sa swerte o sa awa ng Diyos, kundi nasa kanilang kamay. Kahit sino man, pwedeng maging big time. Nagkalat ang kanyang billboard sa EDSA. Meron din sa NLEX at SLEX at maging sa kalapit na probinsya. Pero alam nyo ba na ang matikas na lalaking ito nooy nakatira lamang sa kanyang tiyahin para makapagtapos ng pag-aaral? Isa siya ngayon sa pinakamatagumpay na real estate developer sa bansa. Siya si Ray Carpio, may-ari ng Grand Monaco Homes. Lumaki si Ray sa isang simpleng pamilya. Magsasaka ang kanyang ama at tindera sa palengke naman ang ina sa Kalinga, Apayao. Siyam silang magkakapatid kaya doble kayod ang kanyang mga magulang na maghanap buhay para matustusan ang pag-aaral ng mga anak. Pero pagdating kay Ray, nagdesisyon na ang kanyang ama na huwag na siyang magkolehiyo dahil sa hindi magandang karanasan nito sa pagpapaaral sa mga nakatatandang kapatid ni Ray. Nung ako'y high school, nauna ng tatlong panganay kong kapatid. Dalawang babae at isang lalaki. Yung first year pa lang nila, my elder brother got married. First year high school pa lang? Oh, first year college siya. So my father then was medyo na-disappoint kasi first son niya yun na panganay tapos hindi nag-succeed, no? So sabi niya, pati yung ate mo, pare-pares lang kayo. So dito ka na lang at mamaya mag-aasawa ka lang din eh. So, sabi ko sa kanya, alam mo Itay, hindi ko naman ako kasalanan yung ginawa nila. Kasalanan ba ni Pedro si Juan ang iyong ikukulong? Nagpaalam ako sa nanay ko and I just leave a note sa tatay ko. Punta ako rito na Manila. Sa kagustuhang makapagkolehyo, lumuwas sa Maynila si Ray at nakitira sa tiyahin. Para hindi maging pabigat, nagboluntaryo siyang maging tagalinis ng parlor ng tiyahin at pinagkasya ang sarili sa ilalim ng hagdan na nagsilbi niyang kwarto ng ilang taon. Natuto ka bang mag-manicure? Ay, natuto. Kaya makita mo ko, ito, naka-manicure ako eh. Marunong din ako magtanggal ng ingrown. Natuto ka bang magkulot? Ano ba? Marunong ako maggupit. Sa araw, yung asawa nung tiyahin ko, si Uncle Charlie, naghahanap buhay ng upholstery yun, mga ganito. Ako yung taga-baklas ng mga upholstery niya at tinutulungan ko siyang magbalot nito hanggang sa mga delivery. Bibigyan niya ako ng 20 pesos. Natutuwa na ako nun. Kahit anong kayod, hindi pa rin sapat ang kinikita ni Ray para makapagkolehyo. Kaya namasukan pa siya sa isang tiyahin na isang abogado bilang messenger. At sa kabutihang palad ay pinag-aral siya ng kanyang auntie SP. Pinangarap niyang maging inhinyero tulad ng kanyang tiyuhin na naging matagumpay na OFW. Ambisyon ko talaga ay maging engineer. Kasi yung uncle ko na civil engineer, si Uncle Johnny, siya yung first engineer sa pamilya. So I started to idolize him, no? Si Auntie SP, lawyer yun. Hinire niya ako as a messenger sa kanyang law office dito sa Pitwason, Cubao. Naging working student ako dahil alas 7 ng umaga yung time-in ko sa law office. 7 ang time-in ko, alas 2, alas 3 pa lang tapos na. So, I can immediately proceed na sa klase ko. Okay. Dahil panggabi naman ako eh. Okay. Saan ka nag-aral, no? Sa TIP ako nag-aral. Sa Quiapo. Nakapagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering si Ray sa loob ng 4.5 taon. Pero hindi siya nakontento at kumuha pa ng pangalawang engineering degree. I understand, dalawa pa yung kursong kinuha mo. Geodetic Engineering at saka Civil Engineering, ganun ba? Tama ka. Sa amin kasi sa civil engineering, once na natapos mo yung basic na first 3 years, you're qualified to take up a junior geodetic engineering. So, ang ginawa ko,
nag-review na rin ako kaagad after my civil board exam. So sabi ko, hindi man ako makalusot ng civil, palagay ko. Meron pa akong option. Sinuwerte naman parehong pumasa. Kaya lalong bumbilib sa akin yung tatay ko. 2 bigating professional license ang nakakabit sa pangalang Ray Carpio, Civil Engineer at Geodetic Engineer. Pero sa kabila ng mga titulong ito, naging mailap pa rin kay Ray ang inaasam na trabaho. Right after graduation, walang mapag-applyan. So at that time, nag-apply pa ako ng gasoline boy. Yung gasolinahan dito sa may edge sa corner Boni Serrano, tabi ng Camp Aguinaldo.